Oo nga. Ah. Award sa kanya ng gobyerno yan. Kasi yan yung lang niya, kamag-anak lang. Pinaayos ka. Eh! Ito na nga ba eh. Nadaya na ako dati yan. Ano na nga ako dito. Galit si ate. Pinuntahan natin ang puntod ni Fernando Po Jr. dito sa Manila North Cemetery. Kasama na rin niya ang kanyang asawa dito na si Mrs. Susan Roses. Hindi na siguro tayo papasok sa loob. Dito sila banda sa gilid. Yung mga na dun sa kabila, yung mga puro kulay brown na nicho. Yan. Siguro mga kamag-anakan nila yan. Sama-sama na sila dito. Ito yung kanilang puntod. Totoong pangalan pala ni Fernando Po Jr. o FKJ ay Ronald Alan Kelly po. Pinanganak siya noong August 20, 1939 at namatay siya noong December 14, 2004. Medyo matagal na rin. Grade 4 pa ako nung namatay ito. The King. Kay Susan Roses naman ay Hulyo 28, 1941. Ito, bago-bago pa lang siya nung nailibing dito. Siguro parang magdadalawang taon pa lang din. Mayo 20, 2002. Lagi kayong nasa aming puso at alaala. Sa mga makakapanood itong video nito mga buddy, alam kong marami nang nag-vlog nito. Kaya pinuntahan ko din to kasi may mga nagre-request din sa akin channel na i-vlog ko daw. Nabisita na natin ang puntod ni The King, FKJ at ang kanyang asawa. Ngayon naman ay subukan natin maghanap ng mga iba pang kilala na individual dito sa Manila North Cemetery. Samahan nyo kami na libutin to ngayong araw. May kasama din pala tayo na isang vlogger. Si Marjorie Hernan Alonso Vlog. Pakisubscribe na rin pala mga buddy sa kanyang channel. Ilalagay ko na lang sa screen yung kanyang channel. Ayan. Maraming salamat po. One eternity later. So mga buddy, andito pa rin tayo sa Manila North Cemetery. At ang iba-vlog naman natin ngayon ay ang Hari ng Tondo. Kung kanina ang pinuntahan natin ay hari ng aksyon na si Fernando Po Jr. Ngayon naman ang pupuntahan natin ay si Asyong Salonga, ang tinaguriang Hari ng Tondo. Ngayon naman ay narating natin ang puntod ng Hari ng Tondo na si Asyong Salonga. At ipapakita natin ang kanyang totoong pangalan dito. Yan. Ayan, ang totoong pangalan niya ay si Nicasio R. Salonga. Ayan, wala siyang picture. Marami na rin sila nakalibing dito. Sa kabila. Ang ano niya pala, ang mga labi niya pala ay pinremate. Yan, mga buddy, narating natin ang puntod ng Hari ng Tondo. Sabi na nga ba, ayun lang kayo, easy. Oo.
Oo nga. Ah. Award sa kanya ng gobyerno yan. Kasi yan yung ginang niya, kamag-anak lang. Ah. Pakilagak. Ngayon pinaayos din siya. Ito po, ito po. Ito. Oo. Ah. Ay, ipapagawa daw yan. Ay, ako lumapit tayo, alam niyo yung... Pwede po pumasok, no? Wala yung laman. Pwede pumasok. Nawala yung laman para malaman po namin. Tinanggal talaga. Hindi tinanggal, pinaayos ka. Eh! Ito na nga ba eh. Nadaya na ako dati yan. Ano na nga ako dito. Galit. Galit si ate. So mga buddy, habang nagpapahinga tayo dito sa gilid ay namataan natin dito ang isang dating komedyante. Yung pala buddy yung dito sa baba, kamag-anakan niya kamag-anakan niya daw yung dito. Yung tinanggal dito sa baba. Ililipat na daw, sabi ni ate yung nakausap namin dito. Pipay. Di ba Pipay ano yan? Di ba testa din yan, si Pipay? Yan po. 2009. Idol yung kanyang tuntun. Si Kagawad Larry People Silva. Bali yung Pipoy ay niya yan, screen name niya sa TV. Consul siya ng Maynila. Consul siya ng Maynila noong 1995 hanggang 2004 pala. Pero namatay siya rin ay 2004 din siya namatay. At pinanganak siya noong 1937. Yan, mga buddy. Ito mga buddy, pagkatapos natin pumunta doon sa puntod ni Pipoy, nakita naman namin dito sa kabila yung libingan ni Alfredo Lim na dating mayor ng Maynila, no? Buddy? Mayor ng Maynila siya, mayor ng Maynila. Kaya lapitan natin mga buddy. Yung kanyang puntod. Hindi natin ma-close up. Pero sa gitna, hindi ko makita. Ang laki ng niya, libingan niya. Parang isang maliit na chapel. Nasa makagitna yung kanyang puntod. Ama ng Maynila. Di pa pala siya umabot ng 100 years old. Kasi 1929 siya pinanganak. Namatay siya noong 2020 August. Lalaki ng mga picture na yun. So parang yung hindi kasi masyadong makita gawa ng salamin na ng araw. Sinaga ng araw. Kaya hindi masyadong maipokus sa loob. Ayan. Ama ng Maynila. Bago kami pumunta sa Manila North Cemetery, ay dumaan muna kami dito sa Santuario de San Jose sa Mandaluyong City. Dahil napag-alaman namin na dito pala nakalagak ang mga abo ng namayapang aktres na si Isabel Granada noong 2017. At pagpasok nga namin sa loob ng simbahan ay agad kami naghanap ng pwedeng mapagtanungan kung saan nakalagay ang eksaktong location ng kanyang abo. At maswerte naman kami na nakausap namin ang isa sa mga namamahala sa simbahan na ito. Dahil sa kanya ay nakumpirma namin na dito nga nakalagay ang abo ni Isabel Granada. Pero limitado lang ang mga impormasyon na ibinigay niya sa amin. Maliban kay Isabel Granada ay may isa pa palang abo na nakalagak dito. At yun ay ang kanyang tiyahin. At maliban sa kanilang dalawa ay wala nang ibang abo ang nakalagay dito. Mahigpit daw na ipinagbili ng pamilya na bawal ipakita sa publiko ang eksaktong kinaroroonan ng abo ni Ma'am Isabel Granada. At bilang pagrespeto na rin ay hindi na kami nagtanong pa ng ibang mga impormasyon at nagpasya na rin kaming umalis.